'Di ba si Harry Roque nagtatago diyan sa the Netherlands at Mm. nag-a-apply ng asylum. Sa tingin niyo itong mga aksyon niyang ganito would impact negatively yung kanyang application for an asylum? Sabi niya sa kanyang vlog, vlog with Mahardika na mas lalo daw feeling niya 100% na magagrant yung kanyang application or petition for asylum dahil feeling niya siya yung parang persecute. Pero sabi ko, tingin ko naman ang Netherlands ay bukas naman ng isip at sila na mag-evaluate kung ano ba talaga naging sitwasyon ni Atty. Harry Roque dito sa Pilipinas. Siguro nga kahit hindi tayo magbigay ng mga ebidensya, sa akin lang ito Christian, Opo, kahit opo. hindi tayo magbigay ng ebidensya, ang gobyerno kung pasasagutin man or iuutos na kayo ay magbigay ng response sa application ni Atty. Harry Roque, tingin ko kapag siya ay nagbigay ng kanyang naratibo at ito ay kumbaga in-evaluate no ng bansang Netherlands, baka ma-deny siya. Kasi makikita na lahat ng mga sinabi niya sa Quadcom, Christian, voluntaryo nang galing sa bibig niya. Lahat. Yung sinasabi niyang yung auntie niya na nagpamana sa kanya, yung auntie niya na nagkaroon ng contract of trust with a certain attorney Percival, yung kanyang mga paano nalipat yung shares niya papunta rito. Umikot kasi yung shares niya pumunta rito, biglang nalipat sa kanila mag-asawa, biglang nawala sila mag-asawa, at nalipat na naman sa iba. With that, siya lahat ang nagbolontaryo niyan, Christian, sa Quadcom. Hindi yan pinilit. Siya nagsabi, dahil habang tinatanong siya, sagot siya ng sagot, sinasabi niya na ito nangyari, so sinasabi naman ni Congressman Luis Ro, nasaan yung documents? So can you bring that? Can you bring those documents? Nag-oo siya, voluntaryo yun. So, nung hindi niya na ma-produce, Christian, ayaw na niyang pumunta. Pati nung asawa niya. So, if he is really telling the truth, total lang mga dokumentong hiningi sa'yo, Christian, hindi naman yan private documents. Bakit? Una, SALN. Hindi naman yan pribadong dokumento Extrajudicial settlement of estate, nagpabor sa kanya, notaryado to. So, hindi siya private document. Yung mga bayad sa BIR, hindi naman to private document. So, bakit di mo kayang ibigay? So, pag daw nakita ng bansang Netherlands, teka lang, bakit mo nasasabing pine-persecute ka? Ikaw naman pala yung nagboluntaryong magsalita niyan. Diba? Naalala ko lang din, Attorney Claire, no? Kasi nung sila nasa kapangyarihan, di ba, ang talim din ng kanyang dila laban doon sa kanilang mga political opponents, di ba? Isa sa mga kinukutya niya, itong si Leila de Lima, di ba? Tapos yung ginamit niya yung podium ng Malacanang para pagsisiraan yung mga kalaban din ng administrasyon. Ito bang mga binanggit niyang ito nung sila po'y nasa kapangyarihan, they could also impact his application for a political asylum? Hindi ko masasabi, Christian Hindi ko masasabi kung magagamit niya ba rin yun. Pero sabi ko pag in-examine kung anong klase ba siya na politiko, anong klase siya naging public servant, sa akin lang, Christian, baka ma-deny yung kanyang hinihingi. Okay. Ito po, bilang abogado, anong tingin niyo rin sa testimonya naman ni Pebbles Cunanan sa TRICOM? Okay, si Pebbles Cunanan, siguro okay, mahalaga rin kasi merong isang taong tumindig. Napakita naman niya na sila'y magkakasama. Parang hindi naman siya outsider, di ba? Pero sabi ko nga, ito naman nailahad ni Pebbles Cunanan, matagal na tong nakita. Di ba? Kumbaga siguro nadagdagan lang yung view ng mga tao na may kinalaman si Atty. Harry Roque sa fake pulveron video. Kasi katulad sinabi natin, marami itong si Atty. Harry Roque interview. Merong interview sa Politico na sinasabi niya na itong pulveron video na to lalabas to by June. So, nandun na yung plano Nandun na yung plano. At the same time, sinabi niya rin sa kanyang live stream na nagpapasalamat siya kay Maharlika na dahil kay Maharlika natupad o na ipalabas. Kumbaga naging made into reality
itong pulburon video na ito at naipalabas nila at sinasabi niya na authenticate ito. Napa-authenticate ito ni Maharlika. So where's that authentication? So tingin ko pandagdag talaga si Pebbles, Kunanan, pero yung mga sinabi niya matagal na yan na analisa, matagal na yang kumbaga nakita ng taong bayan. Kung ano ba talaga yung ginawa ni Atty. Harry Roque patungkol dyan sa video na yan. Okay. And incidentally, hindi lang po si Harry Roque yung nagbabanggit niya ng paulit-ulit yung pulveron video, di ba? Ibang mga DDS binabanggit yan. Ang isang naalala ko si Attorney Vic Rodriguez, dati Executive Secretary ni BBM. Kung sakali ba magkakakasuhan, again, I'm asking about your legal opinion about this. Damay-damay ba yan? Yung mga nagpaparot din ng ganong propaganda? Ako, depende kung paano sinabi ito, Christian. Paano sinabi? Marami kasing vloggers talaga, fake news peddlers, na lagi nila sinasabi na, katulad sinasabi ni Atty. Harry Roque, hindi lang patanong kasi yung sinasabi nila Atty. Harry Roque sa kanila ibang mga vloggers. Talagang sinasabi nilang gumagamit ang Pangulo. Kahit walang ebidensya. Tapos, sila yung gumawa ng kwento, Christian, ganito sila yung gumawa ng kwento, sila yung gumawa ng theory na gumagamit ang Pangulo. Nung wala silang mapakita na ebidensya, hahamunin nila ngayon yung Pangulo na magpa-hair follicle test ka. Parang baliktad, Christian di ba? Ikaw ang gumawa ng kwento, ikaw dapat ang magpatunay. Bakit ngayon yung ginawa mo ng kwento na negatibo, siya yung magpapatunay na hindi niya ginagawa? Di ba? Ikaw, obligasyon mo yan. Ikaw nagsabi sa taong bayan, sa mga viewers mo, na gumagamit to Para nung hindi mo mapatunayan, tapos nakita pa na fake yung kanyang pulveron video, kumbaga wala ng credibility yung sinasabi nila, hahamunin mong, magpa-hair follicle test ka. Kung hindi ka magpapa-hair follicle test, totoo to. Saan ba nangyari? Saan nagkaroon ng ganung klaseng logic na kapag hindi sumunod sa utos mo, totoo na yung sinasabi mo. And, tandaan natin, Christian, mismo dati si Atty. Harry Roque, eto si dating Pangulong Duterte, umamin na gumagamit siya ng opioids. Di ba? Fentanyl. Di ba? At hindi lang niya sinabing use. Sinabi niyang abuse. Meron niyang article, inamin niya yan. Tapos binawi niya, joke lang yon. Now, sinabi ni Senator Trillanes, magpa-drug test ka. Ano sabi ni Atty. Harry Roque? Parang nobody can order the president to do such thing. Voluntary yung gagawin. So bakit ngayon siya namimilit? Ganoon din pala yung kanyang prinsipyo. At the time na hinahamon ni Senator Trillanes si dating Pangulong Duterte na magpa-drug test. Kasi umamin siya Umamin siya na abuser siya, di lang sa user, nang a-abuse siya ng opioids. Pero nagulat pa ba kay Attorney Claire? Di ba tumambling na naman talaga yan mula sa pagiging human rights lawyer to an enabler of a human rights violator. Di ba? Viral pa rin hanggang ngayon yung video kung saan sinasabi niya, huwag yung iboto si Duterte. Di ba? Dahil din sa kanya mga human rights violations, tapos siya bigla yung naging spokesman, di ba? I mean, hindi na nakakagulat. Ito pala, Attorney Claire, no? Doon sa mga nagdududa, kasi nakikita ko rin, baka meron mga insinuation na someone was behind Pebbles Cunanan. Just to set the record straight, no? Meron bang kinalaman yung Malacanang sa pagtestigo ni Pebbles Cunanan? Wala. Ako nga, napanood ko lang siya yung kagabi kasi, di ba, anong oras ba nag-start? Siguro mga 10 or 11 o'clock siguro nag-start yung hearing. Hindi talaga namin siya napanood. Ako personally, hindi ko siya napanood. Tapos, nagkaroon ng meeting ang Pangulo. Kahapon. Tapos, nagkaroon din kami ng meeting kahapon, mga 4:30, 5 o'clock. Nakasama ko siya. So, talaga hindi namin napag-usapan yan. Wala kaming alam na ganyan yung mangyayari sa hearing.